Kung tititigan natin mga kapatid na mabuti, si Kristo doon sa krus, lalo na yung mga hindi Kristiyano, ang iisipin nila ay siya'y isang kriminal. Maraming kasalanan kung kaya siya'y ipinako sa krus. Maging siguro sa ating mga Kristiyano, kahit alam natin ang kasaysayan ni Kristo, mag-iisip tayo minsan, what really deserve Him to be crucified on the cross? May sinasabi kasi ngayon si San Juan sa Mabuting Balita kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, ganun din naman kailangang itaas ang anak ng tao. Ang kasaysayan kasi, sa panahon na ang mga tao Israel, ang mga Israelita, parang sila'y suwail sa kalooban ng Diyos. Nagpakalat ang Diyos ng mga ahas at kinakagat ang mga tao. Siyempre, ang ahas ay makamandag. Kinakailangan mo pang ng pangtambal o anti-venom para hindi ka mamatay sa kamandag ng ahas. Pero pinagsabihan si Moises ng Panginoon na kumuha ka ng isang tikin at ilagay mo doon yung ahas. Ilagay mo at ipasak doon sa ilang at sabihin sa mga tao, ang sino mang tumingin dyan ay hindi mamamatay. Magkakaroon sila ng buhay. Parang sinasabi na wala ng epekto ang kamandag ng ahas na nakakagat sa kanila. Tumingin lamang sila sa tikin na yan na may ahas. At yun nga ang ginawa ni Moises, mga kapatid. At bawat tumingin doon ay hindi na namamatay. Ganito rin ang ibig sabihin ng nangyari kay Kristo. Kinakailangan din siyang itaas sa krus na parang isang ahas na itinaas doon sa ilang na may kamandag na nakakagat. He became sin for us so that we sinners will have life in Him. Yun ang totoo. Sapagkat sinasabi rin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos kasang katauhan kung kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya si Jesus ay naging kahalintulad ng ahas na itinaas sa tikin upang ang sino mang tumingin ng may pananampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanya. Kaya sa likod ng krus na yan, mga kapatid, na kahoy ay may hiwaga. Sinasabi din kasi ng Ebanghelyo na parito ang liwanag, ngunit inibig pa ng tao na magkubli sa dilim dahil masasama ang kanilang ginagawa. Sa likod ng krus na yan ay liwanag. Kaya ngayon, kahit Kwaresma, hindi na violet ang ating motif dito sa altar at sa mga nagsisilbi, kundi kulay pink. Dahil alam natin na sa likod ng krus na yan, mapaghihilom tayo ng Diyos, mabibigyan tayo ng bagong buhay, bagong pagkatao, magiging isang bagong nilalang tayo kapag tumitig lamang tayo sa Kanya ng may buong pananampalataya. Hindi tayo huhusgahan ng krus na yan kung paanong hinusgahan ng tao si Kristo at ipinapatay at ipinako sa krus. Naparito si Kristo hindi upang tayo'y hatulan, kundi upang tayo'y iligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan. Dahil iniibig ng Diyos ang sanlibutan. Yun lamang ang dahilan kung bakit hinayaan niya na siyang magdala ng lahat ng kasalanan ng tao sapagkat yun lang paraan upang
kung paano ang kamandag ng ahas ay mawala ng bisa, ang ating kasalanan sa ating Panginoon, parang tayo ang tumukas sa Kanya at tayo ang may kamandag. Mawawala ng bisa ang kamandag ng kasalanan dahil sa pananampalataya ng tao kay Kristo na nakabayubay sa krus. Yan mga kapatid, ang sikreto ng krus. Marami ng taong naging banal, naging totoo, namuhay sa katotohanan dahil sa nakapakong Kristo na yan. Kaya naghihintay ang isang maningning na bukas sa mga taong tumitingin ng may pananampalataya kay Kristo sa krus. At di natin yan maikakaila mga kapatid. Siguro may kanya-kanya tayong mga personal na testimonya kung paanong tayo unti-unting binabago ng Diyos sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa araw-araw, linggo-linggo at taon. Pinapatino tayo ng Panginoon dahil sa pananampalatayang ito. Kung kaya, ibinibigay sa atin ang mabuting balitang ito upang huwag tayong mawala ng pag-asa na kung tayo man ay may mabibigat na krus, yan ay makabubuti sa atin. Kailangan natin yan dahil kailangan ding magningning si Kristo sa atin. Malibang makiisa tayo sa krus ng Panginoon, hindi rin tayo magniningning. Di natin mararanasan ang kaningningan ni Kristo, ang muling pagkabuhay ni Kristo sa ating mga katauhan, sapagkat tinatanggihan natin ang krus. Ang sabi nga ng mabuting balita, pinili pa ng mga tao na mamuhay sa dilim, sa halip na sa liwanag. Kung kaya ang gumagawa ng masasama ay ayaw sa ilaw dahil gusto nilang mamuhay sa dilim. Sa totoo lang, ang maraming kasalanan ay nagaganap sa gabi sapagkat madilim. Maraming nagnanakaw sa gabi para di sila makilala. Maraming nagaganap ng mga immoral na bagay sa gabi dahil madilim. Maraming mga bagay na nangyayari kapag ang mga tao ay tulog at walang malay. Pinagsasamantalahan nila yung pagkukubli sa dilim upang wag silang ma-expose sa liwanag. Yan ay isang katotohanan na nararanasan natin at sinasabi ng Ebanghelyo ngayon na ang mga tao ay higit pang ginusto ang dilim kaysa sa liwanag. Kaya ngayon mga kapatid, sa puntong ito ng ating pagninilay sa mabuting balita, nais ng Diyos na tumingin tayo palagi kay Kristo at hindi lamang tumingin with our eyes, but with the eyes of faith kay Kristo sa krus. Nasaan ba yung krus ni Kristo? Maraming pagkakataon, dala-dala natin ang mga krus na yan. If we look deeply in our own crosses at mananampalataya tayo, titingnan natin ng may pananampalataya, yan tayo palalayain ng Diyos sa mga krus na yan upang masinag at maaninag ang kaningningan ng Panginoon sa ating buhay. At yun ang ibig sabihin mga kapatid ng muling pagkabuhay. Ipinagbubunyi natin sa araw na ito na sa likod ng mga krus na yan may isang maningning at matagumpay na naghihintay para sa ating lahat. Naway pagpalain tayo ng Diyos, huwag nating basta itatapon ang mga krus sa ating buhay. Sayang naman kung yan din naman ang magiging daan ng ating kabanalan.